happy Sunday, ay happy Saturday pala. Saturday morning, 8 o'clock in the morning, just woke up. So today, Pajero day tayo. For the Pajero fans out there, ayan. Gawa tayo video today with this car. No? So, let's go to Shell. Pagkasal lang natin and I need to load the RFID. Puno ang paradahan. So, kasya naman sila. Ito again, madali kasi i-park. Magaan nga i-drive. That's one thing I like about the Pajero. Comparing with the Everest, actually mas heavy ang feel na steering nito eh. Kaysa dito. Dito, much lighter. First start for you guys. Kakalinis lang din. As you can see, very clean. First start. Sarap na first start talaga nito. Starts right away. So yung gas natin ngayon is yan. Above 1 port. Pag-asa natin ng 1.5. So odometer is at 0. Okay. Tingnan natin kung kumagat ang reverse. Lately, tumatagal na naman yung kagat niya kasi nga may tulo pa sa ilalim. Malakas ang tulo actually. So yesterday, dagdag na ako ng ATF. Tapos bumilis naman yung kagat niya. No? Reverse. Yun, kumagat. Kumagat siya. So di pa rin natin napapaayos ang tulo ng transmission and ang delay. May nakita na akong gagawa. Siyempre, nag-research naman tayo. Hindi natin papabayaan yan. Ini-schedule ko lang talaga. And siyempre, yung budget, inaayos natin. Dahil malaking trabaho yan. So, mga more than 20,000 pesos yung gastusin natin dyan. No? Sa shop ko papagawa. Alright, let's head over to Shell. So, our agenda for the day, or gagawa tayo ng trip ngayon, it's actually Mother's Day bukas, Sunday. Pero ngayon namin nisa-celebrate. Kasi may gagawin din kami bukas. We will go to a restaurant somewhere in Cavite. Our love for Greek food, kami ni Mrs. Mahilig kami sa Greek restaurant. May nakita kaming bago, by Sima. If you don't know Sima, isa yan sa pinakasikat na Greek restaurant, Greek style restaurant out there. Chain, no? So may bago ata silang restaurant na ginawa. Elaya, ang pangalan nata, Elaya. So it's somewhere in Cavite. And mga 60 kilometers away. Yun, punta tayo dun. Tingnan natin, puntahan natin. So, let's see what it's all about. Balikan lang. So it's about, I think, 60 kilometers away. So we will be consuming more than 100 kilometers today with this car. So last na pinagawa natin dito was the aircon and the aircon fan, yung additional, yung aftermarket fan. So napagana na natin. Full recharge, yung leak napagawa, may leak daw. So she's blowing strong and cold right now. So tingnan natin kung kakayanan yung init mamaya. Kasi according kay Pag-asa, today pinakamainit daw sa Cavite. Sakto kung saan pa tayo pupunta. It will be around 46 daw, sabi. Ngayon. So let's see. I chose this car dahil para long drive lang. Eh, na-miss ko na rin kasi i-drive to, no? So, pag-asal lang natin dahil kulang na ang gas natin. Here in Shell, 1.5. Pag-gas tayo na, RFID, Calax. Kasi I'm not sure kung mayroong laman to. Siyempre sa Shell, or favorite grocery store. Yung South, I'm sure meron. Yung itong isa, I'm not sure. Yan. Ito rin tayo bumibili ng pabango. And here, ano ba to? This is Easy Trip. Loadan ko lang. Turn balance 96. Sakto. So bayad tayo. Buti may 100 ako. 300. Siguro 400 pwede na. 400 in. Ganda kasi dito sa loob. Puno. Alright. Let's check our car. Gas in. Lagay natin.
Here. Wala. Sarap. Taas ng inangat. Here. Ayan. Nagpasap. Wait, teka. Hirap eh. Ito. Nagpasap. So you can see. So, yan. Mataas ang inangat na 1.5. Coming from 1.4. Yung C5, binakbak nila. So, on Monday, it's election. So, I'm expecting marami nang umuwi sa bahay nila kahapon, Friday, to maximize the weekend. So, sana dire-diretso ang biyahe, sana walang traffic. Yan ang ayaw nating lahat, no? Yung ma-traffic. So far, maluwag na maluwag ang kalsada. 8:30 in the morning. C5 road. So, yan yung gas natin. Yan. Teka, hirap ipasok. Yan. More than half. Pas. Tingnan natin saan makukonsumo. Makapag 7 kilometers na tayo sa Shell. So, alis tayo ng mga 10. See you later. Alright. On our way to Cavite. It's exactly 10 o'clock. So, 60 kilometers away. 4 kami. 5 actually. Kasama yung nasa loob. So, sana walang traffic. Sana lahat nakauwi na ng probinsya. Para dire-diretso kasi medyo malayo din. 1.5 hour ang biyahe. No? So, update ko na lang kayo with the Pajero. First time ulit natin i-long drive. Ito problema, walang mga patungan. No? Comparing with the E150, dito pwede. Ito medyo wala. 90s kotse talaga, no? Maraming shaking things inside. Siyempre, pag i-compare mo sa mga modern na SUV, tahimik, sobrang tahimik sa loob, comfortable, less shake. Pag mga ganito, medyo maraming umaalog-alog sa loob. Ganun talaga eh. Pero, super sarap i-drive. Again, ang gaan kasi. So, ang dali i-park, ang dali i-maneuver, instant power, hindi naman bitin, pag tinatapakan mo. So, masaya pa rin. Tiisin mo na lang yung mga nginig-nginig. Tirik na tirik ang araw. So, you can see, 10:30 pa lang. So, mukhang tama si Pag-asa. Ngayon daw yung mainit na mainit. 46 daw sa Cavite. So, matitesting natin. So, para okay naman sa aircon. Laking bagay yung fan. Yung napaandar na natin yung fan niya. So, laking tulong. Labig naman. So, pasok na ng SLEX. So, our first toll. So, south ba to? Natin kung may laman. Alam ko may laman yan. Hindi ko naman ginagamit masyado to. Ang ginagamit natin sa office lately is the Shark. So ito dapat may laman. Alam ko nung huli pinakargaan ko ng 500 din. So let's see how much. Ang hirap minsan pag prepaid, di mo alam kung may laman o wala. Siyempre hirap i-memorize. Ito pala. Ano naman? Hindi nag-register. Pero dire-diretso naman. Kaya natin sa next. So, bilis lang. We are about to enter SLEX. Tirik na tirik ang araw. Past few days, it's been raining in the afternoon. Pero ngayon, mukhang hindi. Maluwag. Walang kotse. Buti. So, sana ganito throughout the trip. SLEX. Masarap naman biyahe sa SLEX. Itong favorite part ko dito sa Pajero, when driving her, pwedeng isang daliri. Sobrang gaan talaga. Amazing. Kaysa sa Everest di pwedeng isang kamay, isang daliri. Pero dito, pwede. Ang galing. Kaya nakakatuwa. Nakasakto lang yung size niyan. And mataas talaga. Standing really tall. So I can imagine yung mga iba na nagpapalift pa. Gaano kataas na yun, no? Pero to perfect talaga. So next on the job will be this one. Altermeter sira. So naghahanap na ako sinong either repair or palit. Marami naman. Then may kalampag din ako naririnig sa ilalim. Driver side. Medyo malakas eh. So papacheck din natin yun. Mga future plans ba? So SLEX is still wide open.
Ganda biyahe so far. Pero malayo pa, still 1 hour away. 50 kilometers away. Mukhang maganda yung restaurant. Simple lang, maliit. Pero Greek and it's by Sima. So, we are expecting a lot actually. 8:50 and we are in Eslex. Taas ng araw. Summer na summer. With this 90s SUV. Imported. Hindi ko lang alam saan bansa galing. Mahaba. Civic. Suabe rin eh. Tint sa harap. Siyempre, ang baba eh. Mag-right na tayo somewhere in Calax, I think. Traffic. 2 kilometers away from the exit point, Greenfield. So, itong pangit sa Pajero. Walang lalagyanan ng cellphone. If you're using map, wala akong pampalagyan. Nalalaglag lagi dyan. Alright. Pinalawak yung daan. Less than a kilometer away. Yeah, we will be turning right already. Calax. So, last time kami nag-Calax, C200 pa ata yung dala namin. We went to the farm of Gilson sa Tagaytay. Nata yung last na Calax namin. So, last time I drove this car sa Laguna pa, sa Eslex, sa Pansol. That was in February. So, ngayon lang ulit, May. Yan, Greenfield. Exit. So, pila sa toll. Welcome to Calax once again. NLEX na Aripay din na. So, first time ni Pajero dito. Mahaba na to. Malaki na nagawa dito, pahaba ng pahaba. So, last time nandito tayo, we were in the C200. Benz dala natin, no? Alright. So, Tata Santa Rosa, 5 kilometers away. Doon tayo pinapa-exit. Ganda na Calax. Ganda rin ang scenery. Kailangan ko siya bilhin ng lalagyan ng cellphone dito. Hanap ako. Hirap sa biyahe. Diyan ka ma-aksidente pag malaglag yun. So, yun lang. So, another thing to add in the shopping list. Yan, hanap tayo. Ang maganda. Hirap kasi maghanap ng magandang cellphone holder sa sasakyan. Lahat palpak. So, let's see. Diyan tayo mag-exit. Santa Rosa. So, Patagaytay nga siya. First ETC ng Calax. Tingnan natin kung gagana. Not even sure. Pero pinaloadan natin kanina, 500. Di binabasa, putang ina. Ayun. Okay, ayos. Binasa. Having the seats of the Pajero. Komportable, no? Sarap sa pet, no? Kutsyon kasi. Tsaka yung captain niya. Importante sa akin, captain. Patungan ng kamay. So, another thing that I love about the Pajero is the upuan. Very soft. Parang sopa. Parang sopa siya. Kasi yung mga kotse ngayon, leather na matigas na. Ayun, Patagaytay nga. Right would be going to Tagaytay. So, doon pala banda. Tagaytay nga. Kasi 16 kilometers pa diretso. So, aabot tayo Tagaytay. I didn't know. Hindi ko naman pinag-aralan talaga. Basta go along lang ako with the flow. Wala namang traffic, so sana wala. Bukas ang buhos kasi Mother's Day nga bukas. So advance kami. Dahil sa bahay, may celebration din kami. Ano lang. So sakto lang. Tsaka may party rin kami bukas. Ayun, Tagaytay pala tayo. So first time ko madadala, hindi pa. First time ko madadala si Pajero sa Tagaytay. Tagaytay trip pala. Traffic na. Kasi dyan na nag-merge sa dulo. Nag-abot-abot na. Riders
Still stuck in traffic. Tagaytay talaga. Yung old road, sikip na masyado eh. And too much cars. That's why. Masyadong marami na nagmamaneho ngayon. Yung lamig na mabawasan pag traffic, normal naman yun. Mas gusto niya maandar. Babong truck. Climbing. We are climbing. Magalaw naman yung traffic, pero traffic pa rin. So at least testing natin siya sa traffic, under the scorching sun. And we are back. Climbing. Traffic number 2. Pwede pala dyan. Alisin mo lang yung map light para steady siya. So we are 20 minutes away from the restaurant. Yan. Ano pa lang naman. Mag-12 na rin. Sakto. Mga 12 or after 12 darating tayo doon. Saktong-saktong lunch. So we have climbed up a bit. Situation inside. Comfortable naman so far. Right pala dito. So hindi ka tatagos ng Tagaytay. So mga back road. Ito maganda rito sa Tagaytay, mga back road. Magaganda. Oo. Hindi ka nga abot ng Tagaytay. So Cavite pa rin. Silang Cavite ata ito eh. Ayan. So loob-looban, which I like. Sakto lang, si Pajero. So the climb was good. Kaya-kaya naman niya. So mas confident na ako i-Baguio to. Dahil ngayon ko lang naakyat talaga si Pajero. The power is there. Yung brakes lang talaga medyo mahina. So kailangan ko pa-check talaga yun. Hindi ako satisfied sa brakes niya. Gusto ko lang palitan yung caliper eh. Pero tsaka na yun. Dami ng ano-ano dito. Ito, may hotel, may resort. Wala pa Tagaytay ito. Ayun. Oh, ito bago rin. Mukhang maganda. RSM. Ayun, yung RSM, masarap yan. Dami na ko ano-ano. Iba talaga Tagaytay. Very progressive. Diretso lang. So still in the back road. Yun o, lalim mo. Pine trees. Pine trees. Ito, dry market. Ang ganda ng dry market niya. Parang Baguio. Lagusan Pines. Meron palang gano'n dito. First time namin. So naaaliw kami. May mga happenings pala. Buena Vista Road. Buena Vista ba ito? Ayun. Ganda ng market niya. Still, more back road. I'm loving the road. Pine trees. Mas maganda yung daan. Ayos. Station. Look, Anika, that's Pineapple. Ay, may bunga oh. Plantation. pineapple. Ito na tayo. Diretso on the left will be the restaurant. Ganda ang lugar. Tagok. So far I'm happy. Yung traffic lang talaga paakyat. Pero magalaw naman. Manageable. Wala kang kanta. Sakto lang. Ganda rito. Ano yun? Baba. Zero degree. Bagong aircon. Yung gas below half na. So nabawasan na rin siya. As expected. Siyempre, bigat ng kaha. V6, 3 liter. Ganun talaga. Laya. May falls pala oh. Falls, Pansol River. Who's Laya? Dito daw. Very rustic feel. Laya's already on this. We are 500 meters away. The newest restaurant in town. Parang subdivision yung kanina. Probinsya na, no? Pero malapit lang sa Metro Manila. Ayun, no? Bahay-bahay din. Ganda rito, no? Tsaka madali puntahan. Hindi kami nahirapan, no? Parang nag-mega mall lang kami. Diretso lang, I think. Pierre Elaila. Ewan ko kung ano yan. May parking naman siya. Ayan. Welcome to the newest restaurant. By reservation. So wala masyadong tao. Marami rin pumunta. Oh, maganda parking niya. Ayos. Park ko lang. Down, saktong 12, right on time. So, lunchtime. Ito yung gas consumption.
below half, sakto lang. When we left, above half. So below half siya ngayon. With the climb and the traffic and all. So yeah. Alright, touchdown. Ay, si Pajero good boy Good boy. Except for the brakes. Yun lang yung reklamo ko sa kanya. Nahinaan talaga ako sa brake. But everything, the comfort, aircon, nasubukan natin, did well, the power there. So ito yung restaurant. Maliit lang bahay. Greek kasi. Yan. Ganda, no? Laki, oh. Laki ang tomato, So by reservation, nagpa-reserve tayo. To be sure, yan, itsura. Malaki pala, akala ko maliit lang. Mas malaki than personal. Pumuna kami. Ang maganda kasi sa Greek food, you get everything. Meats, beef, pork, tsaka may fish din, seafood. Ibang cuisine kasi wala masyado. Pero ito, tapos grilled, medyo healthy. Yun ang gustong-gusto namin dito. Tapos syempre, meron ding mga pasta. Greek, kaya maganda. Ayan, si Mrs. Lamb yan, malamang. Favorite niya yan, lamb pang Greek. Tapos kay Anika, may pasta naman dito. Outdoor. Ang kitchen. Rustic vibe. Outdoor. Ganda rin dito sa labas. Meron din garden. Pwede bumaba. Ganda ng garden. Nice. Diba tayo? Ayun, dito. Ganda dito. Farm feel. Loving the bamboo garden. Ganda nito. Hirap maintain yan. May lowered na city. Just giving you a view of their garden. Siyempre, pag Tagaytay, dapat may ganito. Or near Tagaytay, Silang Cavite. So again, the drive was nice. Konting traffic on the way up. Pero total experience good with the Pajero. First time natin inakyat. So I'm more confident now na kakayanin niya yung Baguio. Pag naayos na natin siya talaga. First batch of food is here. Late lunch, almost 1. Ito may nauna na kanina. Then ito lamb. Lamb ba yan? Pork? Yes, sir. Lamb? Yes, sir. Yun yung lamb. Yun yung kanya. Yun yung pinunta niya. Ganda, oh. Yes, po, ma'am. Yung rice na ito pala yung rice sa loob din. Ayos I'm not a lamb guy, pero ito mukhang masarap May aftertaste kasi. Pero tingnan natin. Tikip tayo. Kasi ito yung kanin nasa loob. Bilis naman serving. 10 minutes, ganyan. Ganda ng pagkaluto. Lambot. Saktong-sakto. Pinkish. Ayun yung rice. So weird. First time ko rin matitikman tong rice. Stays together. Wala aftertaste Sarap din yung rice. Pero ito, yung lamb okay. Walang aftertaste, konti lang. Ayun, meron na. Narasahan ko lang. But not that strong. The aftertaste, I mean. Parang ganda na pagkaluto. Serve siya. Naubos yung lamb. Pati ito, ang dami nakain. This one is the sea bass. Para may fish lang. Nag-order lang ako. Ganda ng luto. Then yung pork chop. Yan. With your spinach rice. Taba. Ito pala yung spinach rice. And grilled. Ano to? Ganda. Ayos. Juicy. Ito, excited ako dyan. So, let's go. Siyempre, being by Sima, with the olive sign, everything is drenched with olive oil. So yun yung sauce nila, puro olive oil. The pork chop is so good. This one. Cheers! Pork fish. Ito, tupa. Ang kaban tupa. 1:30. Itong mahirap. Antok after the carnage. Tapos with this rustic vibe. Pwede pala aso. May aso dun sa kabilang table. Pwede nyo pala bit-bitin aso mo. So, coffee lang ako. Then, let's head back home. Dessert. One for the road.
coffee. Talagang antok na antok ako. Olive oil overdose. Yan. So, masarap magkape pag rustic vibes. Nagtago naman yung araw. So, 1:30. Time check. May pakik pa sila sa Mother's Day. Sarap. So, damage 4K for that meal. Lahat yun, 4,000. Mura na, no? Pwede na. Alright. So, kapila ako, then let's head back. Right, 150. Punta lang kami na Valley dahil gusto mag-Breton na to, Cafe Breton. Ayan. Siguro mga 2:30 doon tayo. Headed back home. Ano naman yung restaurant? Greek. Authentic naman. Pine tree. Pineapple. Loving the back road. Diretso ba tayo kanan? Kano? Diretso? The back road, din Silang, Cavite. Madami na talaga dito kung ano-ano eh. Last time may napuntahan din kami, Tony Farm. Okay din doon. Mas maganda actually kaysa dyan. Pero mas masarap yung menu dito. Anyway, daan tayong Nuvali saglit, then uwi na. Yan, more shots of the back road, din Silang, Cavite. Ganda naman daan. Hindi naman off-road. More pineapple. Yan. Ito yung magandang daan. Surrounded by pine trees. Alright, pababa na. On the way to Nuvali. It's 2 o'clock in the afternoon. Happy Saturday. Happy Mother's Day. Stop number 2. Here in Paseo, Santa Rosa. Gusto mag-dessert. Cafe Breton. Dami mo palang tao dito. Ngayon na lang ulit ako nakabalik. So, ang ganda parking natin. Under the shade. Oh. Alright. So, balikan ko kayo sa Cafe Breton. So, this place is still alive. Inside Paseo Center. Laki na Mary Grace, oh. Tsaka puno yung parking, ha. Oh, may playground. Okay naman. So magde-dessert lang si Mrs. Pagbigyan na natin at Mother's Day. Iced coffee number 2. Ito ang pinunta niya. Crepe. Share tayo. Oh. Share. Alright, so balikan ko na kayo siguro pag nasa Islex na tayo. Dahil my battery is already dying. See you. Time check, 5:30. Naprinadog food to cart dito sa Tendesitas. Grabe traffic kanina sa Islex. Highway, pupuntang Guadalupe, EDSA. Kahit sa EDSA, grabe traffic. The worst traffic. So napuruan talaga itong si Pajero, no? So uwi na kami. Update ko na lang kayo sa bahay. Alright, 5:48, landed home. We are back home. Ang gas natin, lagpas 1/4 pa. So konti when we left, lagpas ng konti, no? Pagka-Star 1.5, we consume 144 kilometers. Grabe talaga yung traffic sa Islex. Traffic sa Islex, ibang klase yun. 2 hours pa uwi. Sobrang testing natin to. So, that's the vlog for today. Hope you enjoyed the trip. See you next time. 2 different levels I cannot relate.